Roman, laging under na. Okay, good afternoon po sa mga magigiting na estudyante ng Andrew Theological Seminary Thursday class. So, our subject is the doctrine of the church. Lesson 14 hanggang lesson number 18. Wala pong sound. Yung atin pong manual. Anong page kayo? 34. Page 34 daw po. Sa student manual. Basic Doctrine 2. The Doctrine of the Church. Sige po, bago po tayo pumalaot sa atin po pag-aaral, tayo muna yung manalangin. Pastor, wala pong sound. Wala raw sound. Ay, yun lang. Thank you po. Thank you po. Okay na po. Opo, thank you. Yan. Okay. Lesson number 14 hanggang lesson number 18, the doctrine of the church. Sabi ko nga, tayo muna yung manalangin. Pastor Rara, FB, open us in prayer. Kayo po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay malapit sa iyo. At lagi po kami nagpapasakop sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. I-direct po kami, Panginoon, at anuman, Panginoon, yung katotohanan ng iyong salita. Yun po, Panginoon, ang makuha po namin. Bigyan mo po ng karunungan, mula sa iyo. Si Bishop Roque, Panginoon. Hayaan o Diyos, na sa pangunguna niya po sa amin, Panginoon, i-guide mo po siya, Panginoon, ng Espiritu. At hayaan, Panginoon, makita namin about sa aming pag-aralan about the church. Lord, hayaan na mag-response po kami at higit sa lahat, Panginoon, kung ano mo makita namin na dapat ayusin sa tama. Gawin po namin ito dahil ang katotohanan ng salita ng Diyos ang kailangan po namin. Salamat, Ama, pagpalain mong araw nito sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Open our Bible in the book of Matthew, chapter 16. From verse 18 hanggang 20. Ito po ang atin pong mababasa. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. The doctrine of the church. Dito po meron pong background, yung pong mga talata na ito, although 16:18 ito, pero meron pong proclamation na nanggaling kay Peter, kasi ang context tinatanong ng ating Panginoon Jesucristo. Una tinanong niya yung kanyang mga disciples, sabi niya, ano raw ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw yung Son of Man? Sino raw ako? 'Di ba? Ang sabi ng mga disciple, pero yung sabi raw ng mga tao, sabi nila, si Elijah ka. Sabi nila si Jeremiah, si John the Baptist, o isa sa mga propeta. Yun po yung kanila po mga sagot. Pero binalingan niya yung kanyang mga disciple. Para sa inyo ako, sino ako? Yun naman po yung kanyang tinanong, mga disciple niya. At ito po, sumagot ang Pedro, di ba? Ano sabi ni Peter? Ano yung proclamation niya? You are the Christ, Yun. the Son of the living Yun. Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. So napakahalaga yung deklarasyon na yun. No? Ikaw ang Kristo, ikaw ang Messiah or Mesiyas, anak ng Diyos na buhay. At dahil sa proklamasyon na ito ni Peter, ito na po, lumitaw na ang 18 hanggang 20. And I also say to you that you are Peter, no? And on this rock, I will build my church. Pinag-aralan natin ito every Monday kasi
detalyado na papag-usapan natin, ano, the doctrine of the church. Yung, nung sinabi, no, Simon ang pangalan niya, di ba? Simon Barjona. Tapos linabang Peter. You are Peter, small rock. No? O, maliit na bato. And on this rock, yun po yung malaking bato. No? Huge rock. Referring to our Lord Jesus Christ. I will build my church. Ayan. Tatayo ko ang aking iglesia. So, ibig sabihin, sa panahon na yan, itatayo pa lang ang iglesia. Tama? Itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. Pinasimulan ng Panginoon ang kanyang iglesia. O ang iglesia ng Panginoon. At ang maganda sa iglesia, and the gates of Hades shall not prevail against it. O, di ba yun na ano, no? Referring to ecclesia. Referring to the church. Ang pintuan ng, ano yun? Hades. Ano yung Hades? Kamatayan. Ang pintuan ng kamatayan. O, Hades. Hindi mananaig dito. No? Kanino hindi mananaig? Kay Peter? Sa iglesia. O sa iglesia. Kasi sinabi, shall not prevail against it. Hindi sinabi, shall not prevail against you. Dahil nagdeklara ka. Di ba? Ang sabi roon, may subject na eh. Yung church, no? Yung, I will build my church. At sabi roon, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, Roman number 1, sa akin pong manual, why is it so important to study the doctrine of the church? Bakit napakahalaga ang pag-aaral ng doktrina patungkol sa iglesia? Letter A, because the church is the only institution that Christ ever purposed to build. Only institution na kung saan ay nilayon ng ating Panginoon na ito ay kanyang itayo. Sabi nga uli na 16:18, basa nga 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng mga punto ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga puntuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. I will build my church during the time of our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, walang church sa Lumang Tipan. Walang Church of Christ sa Lumang Tipan. Wala tayong Christ sa Lumang Tipan. No? Wala. Di ba? So, kasi hindi pa siya nagkakatawan tao. Pero merong congregation in the wilderness. Pero bigla. Di ba? At yung congregation in the wilderness, tinawag silang ecclesia. Na ang ibig sabihin ng ecclesia, called out. No? Called out once. Mula sa Egypt, tinawag ng Panginoon. Tama? So, kaya, congregation in the wilderness. Mga tinawag ng Panginoon mula sa lugar ng Ehipto, gawain sa Ehipto, dinala sa o dadalhin sa promised land. Letter B. Because the church was in God's plan from the foundation of the world. Basa nga po 2 Timothy 1:9 and 10. (1:9 and 10). 2 Timothy chapter 1 verse 9 to 10. Na
siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, hindi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin sa Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahon walang hanggan. Hanggang 10 yon. And, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang kasila sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay. Gamitan na natin ng hermeneutics, yung talata. Tanungin nyo ng 5W and 1H. Using 5W and 1H. Ano po pwedeng itanong? Anybody? 2 Timothy 1:9 to 10. Ano tanong? Yung unang praise, ano sabi ng unang praise? Who has saved us and called us, no? With a holy calling. Yun muna yung praise na yun. Anong tanong po pwede itanong dyan sa praise na yan? Ha? Oo, gamitan na ng who. O ngayon, who? Para saan ba at kanino tayo niligtas ng Panginoon? Para saan ba at kanino tayo iniligtas ng Panginoon? Oh. Ano pa? What is our calling? Ha? What is our calling? Oo. What is our calling? Oh. Yung salitang who has saved us. Sino ang nagligtas sa atin? Sino ang tumawag sa atin? May dalawa kaagad no? Diba? So, of course, ma-identify na kaagad natin. Si Kristo ang nagligtas sa atin. Tama? Si Kristo ang tumawag sa atin. O sa kanila, sa mga mananampalataya na ito. No? Anong uring panawagan? Diba? Anong panawagan? Tinawag? Ha? Banal na panawagan. Holy calling. Diba? Hindi calling, holy calling. Hindi yung... Kaya mahalaga yung calling talaga, yung salitang calling eh. Yun ang eklesia tinawag. No? Called out. No? Tinawag. At ang tumawag ay ang Diyos. Ang nagligtas ay ang Diyos. Kasi on their own, hindi naman nila kayang iligtas ang sarili nila eh. Amen? Amen. At yung kasunod, sabi diyan, not according to our works. O, yun na, pumasok na. Hindi raw sila tinawag, hindi raw sila iniligtas, no? Dahil sa kanilang mga gawa. Di ba? Not according to our works, but according to His own purpose and grace. Amen? So, ayon sa kanyang sariling layunin, ayon sa kanyang biyaya, no? Paano mararanasan ito, yung purpose na ito, tsaka yung grace? No. How can we obtain purpose and grace na ito? Ibinigay niya sa atin. Yun. How? Through our Lord Jesus Christ. Di ba? Ibinigay niya sa Oo. pamagitan ni Kristo. Which was given to us in Christ Jesus. Kailan? Before time began. Before time began. Pangkalahatan ba itong usapan na ito? Ano ibig sabihin ng before time began? Bago dumating ang araw na yon. Bago pa dumating ang panahon walang hanggan. Noong nakaraan. Bago dumating si Kristo. May pa kasing term na ginamit eh.
Sa last day, time dito sa ESP, ages, Before before the ages began. the ages began. Pag sinabing ages kasi, mas, kumbaga, Parang generation. Oo. Hindi siya, mas mataas siya sa time, mas marami sa time. Mm. Parang bago likhain ang mundo, di ba? Bago magkatao, Nananalo siya. bago pa kayo ilikha, bago pa kayo nilalang. Before the foundation. Oo. The world began. Yeah, before the world began, before the ages began. English version, buwan pa ng mga panahon, walang hanggan. Mm. Bago nilang, bago. Sabihin tanado na. Planning. Yun nga eh. So meron na siya plano sa church, ano? Ito yun, yung church na yun, yung mga tinawag. No? Tapos but has now been revealed. Amen? So during that time, na-revealed na sa kanila. No? At sabi ron, by the appearing of our Savior Jesus Christ. Paano po yung revelation? Through the appearing of our Lord Jesus Christ, who has abolished, sabi ron, death, and brought life and immortality to light through the gospel. Kaya ang ganda ng balita na yun, abolish death. Diba? And the gates of Hades shall not prevail against it. And not just only abolish death, it brought life, di ba? Buhay. No? And immortality. Amen? Ayun yung ating pag-asa bilang mga mananampalataya, bilang church. Amen? Bilang kasama sa tinawag ng Panginoon. And letter C, because the church is the vehicle through which God's eternal purpose will be accomplished. Vehicle. Sasakyan. Sasakyan. Ano sa Tagalog? Sasakyan ba yan? Four wheels ba yan? Ano ibig sabihin, vehicle? What does it mean? Sasakyan. Ayun. Logistic siya. Parang niya sa amin. Gamit. Magdadala yan pag sinabing baby. O siyempre, di ba? Halimbawa, ito. Kumuha ang ikakarga. Ano ikakarga? Kaligtasan. Di ba? Transportation. Ikaw kakarga sa iyo yung kaligtasan, tapos ano mo, i-deliver mo, parang gano'n eh. Meaning to say, daluyan. Di ba? Daluyan o daanan. Yes, sir. Yun po yung ang tindi ng papel ng church, ano? Kaya sa atin po, tayo po yung una nakaalam ng daan ng kaligtasan, at siyempre tayo po yung magiging daluyan. Tagalog nga po ng Ephesians 3:8-11. Tagalog. Epeso, Kapitulo 3, talatang 8 hanggang 11. Ephesians chapter 8, verse, Ephesians chapter 3, 8-11, siya. 3:8-11. Okay. Sa akin, na ako ang kababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay binigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga malirit na makayamanan ni Kristo at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay hindi ng Diyos na lumalang sa lahat ng mga bagay. Upang kayo'y sumagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapamilya sa kalangitan ang kapustusan ng karunungan ng Diyos. Ayon sa panukalang walang hanggan na pinapakala ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay, hanggang 11 na 'yon. So,
ang bigat at antindi ng papel ng iglesia. Di ba? So, napakahalaga yung papel ng church. Sabi nga ni Paul, sabi niya, to me, para sa akin, who am less than the least of all the saints. Yan ang tingin niya sa sarili niya, di ba? Siya raw yung pinaka-less, no? Or least among the saints, of all the saints. So, very humble, ano? Si Apostle Paul. Pero sabi nga, this grace was given. Ang biyaya ay dumating o ipinagkaloob na tapos ay that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Yun. Sa pamamagitan ng biyaya, no? At nakita natin si Pablo hindi naman karapat-dapat sa biyaya, no? Tama? Kung pagbabasihan ang ugali, di ba? O yung karakter, yung background. Pero ano nga hindi po yung background ng pinag-usapan yung grasya na naranasan ni Pablo. Sa kabila na siya po yung manghuusig. Pero ngayon sabi niya ang kanyang ministry to preach the gospel among the Gentiles. Amen? Preach the gospel. At ito na po to the Gentile, the unsearchable riches of Christ. Yung hindi matatawarang kayamanan ni Kristo. And to make all see that is the fellowship of the mystery. Amen? Which from the beginning of the ages, ayan, ginamitan ng from the beginning of the ages, has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. Kasi sa lumang tipan, mystery. Di po ba? Yan ay misteryoso. Nung unang panahon. Pero sa pamamagitan nga ng ating Panginoon Jesucristo, ito pong mystery already revealed. Amen? To the intent that now, the manifold wisdom of God might be made known by the church. To the intent that now, the manifold wisdom of God might be made known by the church. O sino makakakilala, makakaalam ng manifold wisdom of God? Sino? Yung church. Di po ba? At syempre, matapos mong malaman yung tinatawag na manifold wisdom of God, ipapaalam mo yan sa iba. Tayo yung magpapaalam doon sa mga hindi pa nakakaalam. Okay, letter D. Because the church is the apple of God's eye and the bride of Christ. Apple of God's eye. Ephesians 5:29. Taas natin 25 from verse 25 to 32. Anong sabi? Mahaba, Kasi ito pong context na ito, inilalarawan ang relasyon ng mag-asawa, tama? Asawang lalaki sa asawang babae, at ni Kristo at saka ng iglesia. So, yun po yung paglalarawan. Sa 29 hanggang 33, sabi diyan, for no one ever hated his own flesh. In connection, doon po sa wala raw namumuhi sa kanya sariling laman, but nourishes and cherishes it. Amen? Just as the Lord does the church. Amen? Una niya, may paglalarawan patungkol sa asawang lalaki at asawang babae. Di po ba? O sino man kasi pag pinagsama ng Diyos, nagiging iisa. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwede paghiwalayin ng tao.
Okay. So, ganun din po sa Panginoon Jesucristo kung paano dapat na inorish at saka i-cherish, di ba? Ng asawang lalaki, ang kanyang asawang babae, si Kristo, ganyan din ang kanyang ginagawa sa iglesia. Amen? Christ, nourishing and cherishing the church. Amen? So may comparison. Tapos sumunod, for we are members of His body, of His flesh, and of His bones. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Amen? A man shall leave his father and his mother, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself. Amen? So, bumaling naman yung utos sa mga mananampalataya. Ibigin ninyo ang inyong sariling asawa. Anong klaseng pag-ibig? Anong klaseng pag-ibig? As Christ loved the church. Diba? O, ang pag-ibig na dapat iparamdam natin sa ating asawa, yung pag-ibig natin sa ating sarili. Kung paano iniibig mo sarili mo, kasi madalas selfish eh. Ibigin mo yung sarili mo, asawa mo, hindi mo ibigin. Yung iba naman, ginawa naman ng Diyos-Diyosan yung asawa. Di ba may kantang Sinasamba Kita? Ray Valera, no? Ray Valera ba kumanta nun? Composer ko, Bishop. Higit sa iyong akala na inibig lang kita. No. Meron na ba kayong gano'n, di ba? Okay, letter B. Number 2. Ano nga pala yung 4? Bakit mahalaga? Na pag-aralan ng doktrina ng simbahan. Ng church. Apat yun. Kayo na nga. Foundation, obedience, right. Una, because the church is the only institution that Christ ever purposed to build. Pangalawa, pangatlo, Because the church is the vehicle through which God's eternal purpose will be accomplished. may partnership tayo kay Lord, ano? Hindi po ma-accomplish yung eternal purpose No? Nakaatang sa church. At pang-apat, Because the church is the apple of God's eye, the bride of Christ. apple of God's eye. Very special, ano? Napaka-special ng church. Kaya nga, Acts chapter 28, 20, no? Di ba? Ang church ay binili. Ang ipinambili ay ang sarili niyang dugo. Di ba? Hindi ipinambili ang ginto o pilak o tanso. Bagkos dugo ng kanyang anak, dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Ganyan ka precious. So, ibig sabihin, hindi lahat ng tao binili ng dugo ni Kristo. Hindi lahat ng tao, church lang. Church lang. Si Kristo, namatay para sa lahat ng tao. Namatay siya para sa lahat ng tao. Tingnan niyo. Pero hindi lahat ng tao magtatamo ng kaligtasan. Di ba? Yung tumanggap. O yung elected. Di ba? So, check natin yan sa soteriology, Yan yung mga tanong na Roman number 2,
What does the word church mean? Ano ibig sabihin ng salitang church? Letter A, because of the English use of the word church, we may have a wrong understanding of the biblical meaning of the word. The church as spoken of in the Bible, no, is not, ano yon? It is not a building for Christian worship. Kasi ang kinamulatan natin, o kinasanayan natin, di ba? Pupunta tayo sa simbahan. Di ba? Punta tayo sa phase 2. No? Punta tayo sa simbahan. Mga ganun, no? Punta tayo sa phase 1. Punta tayo sa church. Pero ang totoo po niyan, ang church, it is not a building, no? For Christian as worship. We built a new church, sabi nga, no? Last year, yung mga ganyan. Magtayo tayo ng simbahan. Ano ba yun? Yun ang kinasanayan natin. Kaya nauso na rin yung church plan. Oo, church planting. No? Pero ang church plant mo, yung kalipunan ng mga tao. No? Hindi siya building. Kung meron man po tayong pangalan, like for example, di ba? Sa sect, formality na lang yun eh. Pero talaga ang kahulugan po ng church, Griegong salita, ecclesia. Ecclesia. No? Ibig sabihin, a group of people called out from their past life experience, called out from darkness into the marvelous, no, kamangha-manghang liwanag o kaliwanagan. They are the church. Ang church, yung mga tao. Amen? Yan ang totoong kahulugan ng church. Pangalawa, it is not a regular religious service or public worship. No? Na yun nga, sabi natin, we went to church on Sunday. Punta tayo sa simbahan sa linggo. Hindi pala tama no? Yun pala, sa totoo lang po, ang church ang magpupunta sa lugar. Hindi yung lugar ang church. Nakata niyo yung logic, ano? Kasi ang meaning talaga, isa lang ang meaning ng church eh, ecclesia. Ecclesia, di ba? Called out. A group of people, no? Grupo ng mga tao, tinawag mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. So, mali po yun. No? We went to church on Sunday. Magsisimba tayo sa simbahan. Ano niya? Magsisimba ang simbahan. Ito pa sasamba ang simbahan. Parang gano'n, no? Sasamba ang church. Parang gano'n. Kaya lang, nakasanayan na natin. Yung nakasanayan natin, mahirap na, baguhin. Kahit naman nalaman natin yan ngayon, mga ilang buwan, ilang araw. Oo, di ba? Pero kasi Ano ba yung termo, no? Di ba, no? ang madaling maunawaan din ng tao. Although alam natin yung lugar, hindi kasi ang Oo, di ba? Kung baguhin mo yung mga termino, baka sabihin, parang kulto na yata si si pastor, Ngayon ba takamit sa kanila? At least, Pero hindi siya talaga dapat alam natin eh. Sa Oo. talaga maituro yan ng tama sa kawan. Oo. Kasi ngayon kasi talaga, ang natatanim sa isip lang yung mga bago pa, mga hindi pa nakapag-aral na ba?
Ang church kagad, building eh. Building tayo. Tapos yung pangalan nila, ng church nila. Oo. Buti pa yung Jehovah. Kung iglesia ni Cristo, Buti pa yung Jehovah, nakalagay kingdom. pumasok kayo sa iglesia para maligtas. Oo. Hindi nyo tinuturo eh. Yun nga eh, di ba? Yun ang delikado lang. Tapos, ang iba, alam pa nila, yung rapture of the church. Kaya yan. Kaya, iwan ka, Brad. Simbahan pagandahin mo. Pag wala ka sa loob ng simbahan, hindi ka marunong. Yun, di ba? Kaya kailangan in ka eh, no? Para maligtas ka eh. Wala din the Lord, pag wala kang simbahan, hindi ka maligtas. Pangatlo, a church, according to the Bible, is not a denomination or sect. Katulad po ng Roman Catholic Church, hindi po yan. O Pentecostal Church, o Presbyterian Church. Di ba, no? Evangelical Church. Di ba? Not denomination. No. Hindi siya, ano, Presbyterian Church. Okay, hindi siya building. Hindi po siya regular na religious service or public worship. No? Letter B, the church or the word church in the New Testament comes from the Greek word ecclesia, which literally means called out once. Oh, kita mo yun pala, you know. That is the true meaning of the church. Called out once. Ito po in Greek society, sa Griego, no, sa mga Greek, sa Romans, an ecclesia was an assembly of free citizens called out from their homes or places of business, no, to give consideration to matters of public interest. Yun yun ang mindset nung isusulat ang nung binibigyan ng pagkakahulugan ang tinatawag na church o ecclesia. Ayon sa bagong tipan sa Greek, no? Itong ecclesia, no? Ito na po ay kalipunan ng mga free citizens. At mga tambay. Di ba? Yung malayang mga tao. Di ba? Oo. Mula sa kanilang mga bahay-bahay. Di ba? Oo. Tapos tinawag mula sa mga bahay. O kaya yung iba siguro tambay. Yung iba galing sa business. Di ba? Nagtipon-tipon na sila. Ito po, pinibigyan sila ng, kinoconsiderate sila doon sa mga matters of public interest. Diba? Parang lupon na rin, No. Pag may mga dispute, diba? Meron tayong gagawin, ganun ang ng ecclesia. Pag merong pagdidesisyonan, diba? Merong tinatawag na trending. Tawagin niya mga siguro mga elders yan, diba? Siguro bawat bahay yung tatay, sige, pinuno nyo dyan, ikaw ang kinatawan. Diba? Mga kinatawan from their homes, from business. Tipon-tipon tayo, meron tayong agenda. Meron tayong pag-uusapan. Mahalaga ito. Bishop, sa panahon kasi nila, malaking pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Oo. Yun ang mindset kasi ng author ng Ecclesia Oo. Di ba? Ay ngayon, church na to Di ba? Tinawag. Niliwanag naman mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. At sa church, ibinigay ang mystery. Inilahad ang mystery.
At dahil alam ng Church of Mystery, siya yung magpapaliwanag sa mga tao. Siya yung magpipreach ng gospel. Siya yung magsishare ng kaligtasan. Ang church di siya. Church. So, ibig sabihin sila isang tao. Ha? Church. Kaya lahat. Dapat lahat eh. Psalm 28, di ba? Ang problema dito, Bishop, pastor lang. Lahat na buhay ko. Oo. Lalo na kung ang pastor ay bayaran, swelduhan. Ikaw yung pastor dito. Oo, hindi totoo. Pagka ang iglesia ng hinas, di ba? Para si pastor din, matay lang sa din. Pagka ikaw ay ano, no? Alam mo, meron kang allowance na 25,000 o 20,000 monthly. Yung mga elder mo, hindi ka ano eh. Iaasa lahat sa iyo. Oo, kasi sila nagpapasweldo sa iyo eh. Parang ganoon eh, no? Parang yung katwiran din naman ngayon ng mga ano eh, ng mga kabarangay natin. Pasweldo namin kayo. Kaya kayo maglinis diyan, kayo mag-ano ng kanal, magsipsip ng kanal diyan. Mag-clean up drive. No, ayaw nila maglinis yung mga ano eh. Trabaho niyo yan. Sila trabaho nila magkalat. Kaya after a week lang, marumi na naman eh. Pero mali. Mali ang ano. Ito naman mga nasa gobyerno, natatakot din naman. Diba? Kasi pinagmamalaki ng ano, bukod sa kayo may nagpapasweldo sa inyo, kami boboto sa inyo. Pinapanakot yung boto nila. Diba? Wala kang tulak kami. Wala eh. Tsaka sa government. Sabi naman nung Pareho politiko, puraw eh. Kaya, bayad ka na. Kaya natutulak yung mga nasa government kasi pinupush sila ng society. Ang Oo. society, no? Na- nasanay na sila ng ganitong ano eh. oo, yung trend, galawan. yung galawan ngayon, iba yung galawan eh. Kaya talagang pag nandun ka, ipupush ka eh. Mm-mm. Kasi kala nila pag inupo ka dyan, gatasan ka nila. Tao ka nila, o utusan ka nila. Parang ganon. Kaya talagang makukompromise talaga. Oo. Pag mag-i-implement ka ng batas, papangilan mo ha. Yung termino, pag pinangilan mo ang batas, marami magagalit sa iyo. Di ba? Halimbawa, wala, yung pagtatapon ng basura, RA 9003 yan eh. Oh. Implement natin, pangilan natin. Maglakad tayo. Pag nakita natin marumi ang lugar, ang harap, tikitan. Di ba? May pangil yun. Ayan. Pagtalikod mo, kaway mo na. Lalabas ang baril. Pero pag ano talaga, Pero pagka ano yan eh, di ba? Pagka... enforce talaga ng Oo. nasa authority, taga Maynila, tingnan nyo sa Maynila, sa Divisoria, mas mga siraulo mga tao. Pero tingnan mo bakit na... Oo, ito mo, di ba si Isko, di ba? Oo, Oh, kailangan na ginawa mo niya. talaga. Tinangilan niya yung Divisoria. Oh. Ano ni Marcos? Ito mo yung kung paano ng Marcelo? Diba? Basta Wala. Oo. Oo. Takot na takot yung mga tao. Kaya bakit? Pag ginamitan mo sila ng Ngayon to, di ba? Merong batas, implemented na batas. Pag nakahubad, naglalakad sa labas, uli. Oh. Problema, kahit daw nagtatrabaho sa construction eh, nakahubad, huli. Merong, di ba? Bindalo na kasi meron. Bendalo eh. Ang nagpanira ng batas yung mga human rights na yan. So, ito yung iglesia. Pangalawa, basa muna, 1932, 39 and 41 ng Acts. Patunay po na... 1932. Tagalog. Yeah. At ang iba'y ay sumigaw ng isang bagay at ang iba naman sapagkat ang pulong ay nasa kangulungan at hindi sila maalaman ng karamihan kung bakit sila nagkatipon. Oh, nakita mo, no? Tapos, bisa ka rin, anong berkan? 19, una 32, tapos 39, 9. tapos 41. Dadapat kung may inuusig kayo sa pa mang ibang mga bagay ay makakatulad sa karaniwang kapulungan. 41. At nang sila'y makapagsalita gayon ay pinaalis niya ang kapulungan. Okay. Sa assembly. Sabi dito, but
If you want anything beyond this, it shall be settled in the lawful assembly. Kita mo, no? Lawful assembly. Ito yung mga called out eh. Ito yung senaryo. Di ba? Sila pala yung ano, di ba? Parang mga mambabatas din, ano? Kaya ibig sabihin yung mga tinawag na ito, malamang merong mga sinabi sa mga sambahayan eh. Di ba? May mga katungkulan din, ano? Tapos nagtitipon-tipon sila, gawa ng batas. Ito, sabi roon, settled in the lawful assembly. Bakit? Verse 40, for indeed we are in danger of being accused of a riot in connection with today's events, since there is no real cause for it, and in this connection, we will be unable to account for this disorderly gathering. After saying this, he dismissed the assembly. Di ba? Yan po yung mindset. Hindi ko kasi tinanong, ano nangyari? Hindi ko alam. Ayun, ano, bakit nandiyan ka? Hindi nila alam ano nangyari, no? Basta, usyoso, no? Parang usyoso lang iba, no? Ayun nga. Okay. Number 2, in relation to God's people, it refers to all those people who have been called out from the world. Ito, di ba? 1 Peter 2:9, who have separated themselves unto God, and who have gathered unto the Lord for worship and fellowship. Amen? Worship and fellowship. Kaya yung church mismo ang nagkakaroon ng sama-samang pananambahan. Tama? Yung iglesia mismo ang sama-samang nagkakaroon ng fellowship. Worship and fellowship. Di ba? Basa nga po, 1 Peter 2:9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Wow. Di ba? That is the church. Ano raw sabi, ano raw ang church? You are chosen generation. Ano pa? You are a royal priesthood. Ano pa? You are a holy nation. You are a special people. Wow, grabe, no? 1 Peter 2:9. So, dahil nga yan ang ating mga kalalagayan sa harapan ng Diyos, ito naman ang trabaho natin. Trabaho ng church. Ano yung trabaho ng church? That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into the marvelous light. Proclaim. Ano yung proclaim? Praises of Him. Yan ang trabaho ng church. Diba? Purihin ang Diyos. Sambahin ang Panginoon. Proklamang kadakilaan. No? Ipangalandakan ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapurihan. Amen? So, bakit? Bakit kailangan ipangalandakan ang kanyang kapurihan? No? Bakit? Sapagkat siya, ang sabi dito, ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Amen? Yan po yung kaya very apple of an eye. Kala natin, sa lumang tipan ng mga Israelita ang apple of an eye. Amen? Sa church pala, sa bagong tipan pala, ang church na ang apple of an eye, no? Sa mata ng ating Panginoon Diyos. Okay, any other question? Okay na, tuloy ko. Roman number 3. What did Jesus teach concerning the church? Ano raw po ang mga tinuturo ni Kristo patungkol sa iglesia o sa church? Jesus specifically
mention the church twice. No? Twice. Twice. Dalawang beses, twice. TWYC. T-W-I-C-E. Twice. Twice. Sa kanya raw mga katuruan. Una, letter A. In Matthew 16, 19 to 13 to 19, Jesus referred to the universal church. Universal church. Also called the invisible, mystical, or Catholic Church. That consists of all believers, living and dead, from all ages, who have been called out of the world system, who have separated themselves unto Christ. Mula nung panahon nila hanggang sa iba't ibang sulok ng mundo. No? Universal 'yun. Pangkalahatan. Basta merong gantong proklamasyon. Para sa akin, ito dapat ang proklamasyon niya. Ano yung proclamation niya? In connection to our Lord Jesus Christ, you are the Messiah. You are the Christ. You are the Son of the living God. Included ka? No? How about Roman Catholic? Diba? Naniniwala sila kay Kristo as the Messiah. Tama? Naniniwala din sila kay Kristo, Son of God, o Son of the living God. Oh. Sa sa Iglesia ni Kristo, Son of Man. O di, sablay na sablay ang Iglesia ni Kristo. Di ba? Ayaw Roman Catholic. Pasado? Disqualified din. Disqualified din. Bakit disqualified? I do not agree pa rin eh. So, pasado daw sa dalawa sa sa 16:18 to 20. 'Di ba? Nabinasa natin yung deklarasyon nila. Pero sa ibang aspeto ng doktrina, like for example, merong Immaculate Conception. Yeah. 'Di ba? Dugo ni Maria, banal. Kaya ang ang tanong nga, yung matindi usapan talaga. Meron bang dugo galing kay Maria na nananalaytay sa katauhan ng ating Panginoon Jesucristo? Meron o wala? Oh, diba? Tingnan nyo, no? Biologically, meron? Yun talagang pandepensa ng O ibig sabihin, kung meron dugo na nananalaytay sa katauhan ni Kristo, may dugo siya makasalanan. Oh. Hindi pwedeng pantubos yung dugo niya. Oo, hindi pwede pantubos. Kasi yung hindi pwedeng 99.9% na holiness eh. Dapat 100%. Hindi pwedeng 99.9. Ang dugo niya, sinless. 100% yun. Tawag kasi na banal na dugo. Banal. Flawless. Jesus Christ. Holy. Dalawa yan, sinless Blood. blood. Holy blood. Jesus Christ, holy blood. Tama yan. Kung may dugo siya, na sinless blood, o sinless pa rin. Kasi pag pinag-usapan yung... Basta, kasi kailangan din natin i-consider kung yung tama na yung sinabi nyo, hindi pwedeng, bakit sinabi nyo yung dugo ang pinatubos? Chapter 20, di ba? 28 eh. Pwedeng, biblically sinabi rin na yung dugo ang pinatubos. Oo. So, debatable. Talagang debatable talaga. Oo. Pag hindi mo alam yung ibang aspeto, di ba? So, Hindi mo alam ibang aspeto na. But again, Christ is a different case po. As a human. Ito nga, ito sabi na
Yung nga, yung dugo ang pinantubos ng ating Panginoon. Sabi ng Acts chapter 20, verse 28. Be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Shepherding the church of God. At yung church of God, purchased by His own blood. Diba? Pinantubos eh. So, paano kaya natin ano yun? May dugo? Wala. May dugo yan. Hmm? Pero, kung tatanungin, wala siya dugo ni Maria. Walang dugo ni Maria. Kasi, biological natin. Pasokan natin biological. Kailangan magkaroon ng sexual relationship ang lalaki at ang babae. Yung sperm nila ang magtatagpo para makabuo ng bata. Di ba? So, ibig sabihin, pag nagtalik ang lalaki at ang babae, may dugo ng lalaki at may dugo ng babae. Tama? Dahil nagtalik sila. Oo. May pagtatalik ba? Wala. Kaya yung ang Siya, buntis pero na yan, sa kanyang aspeto di siya, may isang pinagkalaban dyan. Anong laban? Sabi ng anghel sa tatay ni John the Baptist, sabi niya, Zacarias, nakakita kang asawa mo. Sabi ng Biblia, Zacarias, Zacarias yun. Tanda. So, nagsinabi ng anghel na mga anak siya, makikiti ka, dahil nga para tayo maniwala. Pag nilabas na yung bata, sa kanila mapagsasalita. So how about that? Diba? Oo. Si Juan Baptist, gano'n din eh. Sinabi din ng anghel eh, na si Elizabeth ay Ibig sabihin, baog nakabuo. hindi sinabi bawag bishop siya si Elizabeth eh. Basta sabi lang doon, matanda na siya. Oo. Tapos nagkaanak sa Diba? sabi ng anghel. Kahit si Abraham, tsaka si Sarah, matanda na rin. The same as the same. Oo. Same as ang tanong. Pero nakabuo pa rin. Ibig sabihin, malinaw yun, nakabuo pa rin. May sexual relationship between Elizabeth at tsaka Zacarias. Kung mag-asawa sila, di ba? Kaya mabasa din siya. Kaya wala rin mabasa kay Abraham, Sarah. Oo. Hindi mo na kasi yung tagpo doon sa biological, ang tagpo, babae na lalaki. Oh, biological. May sexual intercourse. Kay Maria kasi, may mapasa tayo na nagtagpo si Maria at saka yung anghel. Lukuban ka ng banal na Espiritu. hindi walang problema doon. Kasi kung titingnan mo, si Zacarias, kinausap din ng anghel. Nasabi, asawa mo, yung mga anak. Maganda na si Elizabeth eh. So, paano yun? Ang sabi, ang biological, kailangan magkaroon ng Sexual relationship. magkaroon ng mating sila para makabuo ng isang tao. Pero paano kay Zacarias? Pati kay kay sarili ba lang ang mula labas ang sabi? Di ba? Ano yan? Face-to-face basis. Kasi Ibig ba sabihin, hindi sperm ni Zacarias at saka ni ng mga Hindi. Kinlaro ng Bible, walang relationship si Maria kay Joseph eh. Wala sexual relationship. Oo. Hindi yan, iba yung kaya Oo. Hindi kasi Bishop, wala tayong mababasa na nagkaroon ng sexual relationship. Ay, common yun sa mag-asawa. Kahit matanda na nga eh, di ba? Matanda na nga eh. Oo. Si Elizabeth ganun tawag na, matanda na ako pangalan ko. Kahit matanda na, nagkaroon sa sexual hanggang tumatayo yan. Di ba? Oo. Si Sarah kasi, sabi ng Biblia, lipas na sa panahon. Oo, hindi. Lipas na siya. Kahit lipas eh, di ba po pwede pa rin eh. Sa relationship, hindi talaga siya mga anak. Parang ang tawag sa bahay, yung menopause na. Merong menopause baby. Kahit hanggang ngayon, merong mga menopause baby. Hindi siya menopause baby. Meron ba din siya menopause Oo. baby
Wag lang yung tali, no? Yung ligate na yun, no? Na meron pa rin siyang buwan ng dalaw. Excel pa. Oo, meron pa rin sa ito talaga si, wala na talaga. Pero nagkaanak pa. So paano yung display ngayon na? Ibig sabihin, Eh, ang hindi na nagsabi. Yung yung pamangkin namin, menopause baby. Matanda na. Ang pagkakaiba lang doon, Oo. Pastor, yung kay Mary, Ikaw sinabi, lulukuban. Holy So, Spirit. ibig sabihin, Oo. may intervention ng Holy Spirit. Merong malinaw Yung eh. power ng Holy Spirit. Yung kay Oo. Elizabeth, Walang ganun eh, walang Kasi ganun. lang din yun, nung ginawa niya, Kaya, na sinabi niya kay nangyari yun, mahirap sa natural. akin. Wala. Abraham talagang Diba? loob sa anak. Pero ang totoo talaga nung titingnan natin, yung individual, lalabas sarili ng balakang. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng mga... Oo, nagkaroon talaga. Meron pala si isang Di ba sa Old Testament, Genesis 6, sabi niya, and the sons of, and the daughters, the sons of The daughters God, of- pick up, Hmm. basta kumuha sila ng mapapangasawa Oo. from the daughters of men. Ibig sabihin, parang kaso din ni Jesus yun. Yung mga makalangit at makalupa ay nagsama at nag-produce sila ng mga Oo, yun. Pero, di ba? Dibita mo lang naman yun. Dibita mo lang naman yun. Di ba? Pagkailangan natin yun eh. Oo, di ba? Sons of God. Daughters of men at saka sons of God eh. Nagasawahan, di ba? Oo. Medyo... Na ano yan, mainit yung discussion ng ministry. Ayun. Puntaan na natin yan. Okay. So, wala kasi kay Jesus Christ and with Mary, may klaro. Ikinuwento ng Bible, kaya no problem with that eh. Holy Spirit talaga eh. Pero kay John the Baptist, walang ganun. Kaya Bishop hindi mo masasabing may dugo siya ni Mary kasi ang Yun intervention nga eh. ng Holy Spirit nilikupan Oo. eh. So, Basta nilagak lang eh. Yung power, yung Oo. kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung naging dahilan kung bakit nagkatawang tao. In short, Pero, naging flesh. pero nung siya yung nasa tiyan, nag-undergo ng process, ano? Undergo the process. Talaga yung process, ano? Pero basta ang conclusion ko siya kasi ganyan eh. Tama ba yung tanong nila na kung may dugo siya ni Mary? Yun na. Meron bang dugo? Si Jesus Christ, may dugo ba ni... Valid question niya, brad. Oo. Paano mo naging valid itong... Oo. Hindi, yung ina-argue po nila yun eh. Na, Argument nga eh, kasi yung argument, oo. Na si Jesus. Kaya nila talagang binibuild up si Mary. Kaya mapapansin natin. Sa Roman Catholic, si Mary nilalaban sa nila yun. Bible. Kaya, Son of God ang pronunciation nila. Oo. Mother of God. Mother of God naman, kaya nga Son of God eh. Pronunciation nila kay Mary. Oo. Tinitignan nila sa Mary as a Mother of God. oh, yun na yung kasunod kasi noon. Pero kasi yung view yun, Pastor, parang hindi. Sa atin, malinaw na sa atin yun. Sa atin. Pero pag silang kausap mo, didibatihin ka niyan eh. Ipoprove nila yan. Kasi nga Ididibati ka niyan. nila, kaya ayun ang sablay sa kanila. Oo. Talagang si Mary dapat kasama. May mga... Dapat kung may tatay, may nanay. Ganda ko natin. God the Mother. Oo, yun. Kaya nga, ganyan nangyari. Ayun ang strange na sa kanila. Na-DNA po ba nila doon sa sepulcher? Kasi di ba sabi nila sa Holy Sepulcher, nandun yung dugo ni Christ. Na-DNA na po ba nila? Na-trace ba nila yung... I-research nyo pa, ano? Kasi mahalaga yung ano. Kaya malinaw yung kay Elizabeth at kay Mary. Napakalayo ng pronunciation. Oo. Kasi malinaw nung kay Mary na sinububan siya. Oo, meron. Oo. Nangyari yun. Yung nakita na ni John the Baptist si Jesus, anong pronunciation? This is the Lamb. Who takes away Takes away all the the sin of Hindi niya the sinabi, ay, kayo ko to, kami mo. Hindi niya kayo nasa dyan pa lang Nasa dyan pa lang ni Elizabeth si Dapat alam din ni John, ano? Alam din ni John yung kanyang ano, no? Nagkalapit eh, di ba? Oo. Pero magpinsan yan, ano? Magpinsan, ano? John the Baptist at saka si Jesus Christ. Kasi magiging ano dyan kasi, all have sinned and come short of the glory of God. Sa Roma 5:12, lahat nagkasala. Sa tao yan, ha? Eh ngayon, si Maria tao, pinangat sa Jesus Christ. Damay siya. So lalabas ngayon, ang may kasalanan ko si Jesus Christ.
Hindi pwede pagtusok ka nito. Pagkitiinan nila yan. Hindi, walang salvation, walang ano. Oo. Sa naging part ng Kaya nga, ang Bible laging nagdidiin siya, hindi kayo maliligtas sa sarili niyong gawa. Kasi many people, they won their salvation. Why? Kasi hindi sila, hindi sila ligtas sa At saka yung ipagligtas sa God's work yun. Siya ang gumawa ng katawan doon sa loob ng ano ni Maria. Pati dugo siya gumawa. Tanong, imposible ba yun? Hindi. Kung yung lupa, nalagyan nga niya ng dugo, ganun yung tako. Inilagak lang, di ba? Diyos kasi may gawa niya. Diba, nagdadawat nga si Abraham eh. Sinagot siya nung sabi niya, meron bang mahirap sa akin? Kahit hindi ka na manganganak, pwede pa yan. Kaya pag uwi nun, sabi ni Abraham, unang kausap ko, magkakanak ka Kaya lang, Pero matanda na. si Isaac, Oo. at saka si yung anak si God, hindi siya created ng Diyos. Kundi ano lang siya, pagdayuan Natural process. O sa process pa rin sila. Natural process. Oh, ito, 2 Corinthians 5:21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf. Bishop, ano niya? Ano pa? 2 Corinthians 5:21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Oh, di ba? Or he made him Basta who yung knew yung no verse sin. na ginagamit na imputation of righteousness. Yun. Talagang ano, 100% na First John 3:5, nalaman ninyo na pahit sa Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya walang kasalanan. oh, di ba? Ano talata 'yon? Tagalog doon. English. Nagsalita sa ibang wika. Hebreo. Sabi ng 1 John 2:2, and he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Di ba? So, yan po yung ano. Sa chapter 2 verse 1, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Di ba? So, ang dami mga talata na patunay na si Kristo po, siyempre, ang kanyang dugo, walang nananalaytay na dugong makasalanan. Wala naman imposible kay Lord eh. Ano pa? So, ibig sabihin, dahil aminado si Maria, di ba? Siya rin ay nangangailangan ng tagapagligtas. Umamin siya na siya rin ay isang taong makasalanan. Tao lang siya. Mapalad lang siya, di ba? Mapalad siya dahil inilagak sa kanya sinapupunan. Yung ating ang ating Panginoon Kristo. Check nyo na lang 'yon. Another one, talata Matthew 16:13 to 19. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples and saying, ito na, who do men say that I, the Son of Man, am? So they said, some say John the Baptist, and some Elijah, and some others are Jeremiah or one of the prophets. He said to them, but who do you say that I am? Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you, that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be
loose in heaven. Ito yung mga 19, ginagamit ito sa binding and loosing eh. No? Pagpapalayas ng demonyo. Pero yung context, iba na naman yung context eh. Diba? Out of context na naman eh, no? Dami na out of context eh, no? Pero napalayas. Umano naman. Bumala. Blessing, Bishop. Pinapalagang ko ang lahat ng biyaya na Ayan, di ba? Lakas ng loob, eh, no? Talaga na. Ano Binubuksan na. Pinapalagan namin ngayon ng blessing. Oo, di ba? Yung mga deklarasyon, yung Hindi naman deklarasyon. tayo against doon. Kasi pero pag ginamit mo talaga itong talata na to, Okay naman magkalag, pero huwag nang gamitin ito. Hindi naman. May ibang talata. May ibang talata na parang pwede hirap ano. gamitin kasi. Pag naintindihan mo yung mga context sa Hindi, ibig Bible. sabihin, pwede na mo, Lord, pero yung kung gagamitin mo sa Kristo, hindi pwede. Actually, specific ni Lord. Sabi niya, kaya hindi nagkakaroon, di pa kayo mamigil. So pwede naman. Huwag mo naman nung pati pakilo ko ng nandun. Kasi ito naman kasi. Ay, yun lang ano eh. Yun lang tithes and offering. Using Malakay chapter 3 verse 10. Di ba? Talagang kinasanayan na naman ng maraming mga so-called na mga sinaunang mga Kristiyano, no? No? Kaya sabi ron eh, pagnanakaw eh, ang hindi pag-iikapo. Kaya dahil nga, di ba, pag hindi ka nag-ikapo at nag-offering, magnanakaw ka. Kasunod doon, meron ba magnanakaw na papasok ng langit? Never sanctification. Di ba? Eh, kasi- Ninakaw na may ikaw po. Ninakaw mo, bigay ka na ikaw po. Hindi ka magbigay. eh, meron nga napanood kanina eh. Ninakaw mo na. Bigay mo ikaw po. Napanood ko sa FB. Kanina, messenger pa yung FB. Yung Grab driver ba yun? Hinold up. Hinold up. Dalawa yung humold up sa kanya. So, sabi niya, 1 linggong pinita ko yan, 10,000. Binilang ng mga hold upper. Tapos sa pagbukas niya ng wallet, lumabas yung yung trucks. Diba, baliktaran yun. Yung Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. O nabahagi na niya ng salita ng Diyos yung dalawang hold upper. Sabi, pastor pala kayo. Sabi nga ng dalawang hold upper. Eh di, binilang yung pera. Oh, ito po, mag-iikapo ako sa inyo. Tapos, di, nakonvict pa. Eh, mag-ibigay po ako ng offering. Nag-offering pa. Mabuti sabi. Nahipo talaga eh. Eh, lalo na convict. Sabi, sige po, balikan na namin ito. Tig 200 na lang po kami. 10,000, naging tig 200, oh. Sinuli ng mga hold upper lahat. Parang, nanghingi na lang ng tig 200 yung dalawa. Pamasahe, parang gano'n eh. Eh, bisa, pabili ng bigas yun. O, di ba? Kaya nga sabi ko nga, nag-comment ako binos ko sa sa namin sa GC. Mabuti pa yung dalawang hold upper, nag-iika po. Yung mga miyembro ng iglesia. Di ba? Mabuti pa sila, nag-iika po. At saka nag-o-offering pa, matindi, no? Masyadong. Hindi daw naman natin yung video. Oo. Hindi siya nag-visa. Napanood mo yan? Panood niyo? Oo, share ko sa inyo. Pasa na ito. Kasi kahit anong parinig ng mga pastor ngayon, mga miyembro parang pasok sa kabila, labas sa kabila eh. Di ba? Hindi talaga tumatalino. Okay, number 1. Jesus implied that the universal church would be, letter A, based on the confession
of Jesus Christ as the Son of God. Yun ang basihan. May confession. Diba? Letter B. Built by Christ Himself when He said, I will build. Built by Christ. Oh, built by Christ. Siya yung nagtayo. Diba? Hindi si Manalo. Diba? Oh. Hindi yung mga founder ng mga iba't ibang mga denominasyon, ano? Ng mga sekta. Oh. Si Kristo ang builder. Amen? So, ano pa? Owned by Christ Himself. Owned. Pag-aari. When He said, my church. Di ba? Hindi sina. Kaya tayo mga pastor, wala tayong rights para sabihin, my church. Di ba? Ako nagpagod dito. O kaya wala rin tayong rights na sabihin, mga tupa ko kayo. Sumunod kayo. Di ba? Yung ganun eh. Mga tupa yan ni Christ. Di ba? Tupa yan ng ating Panginoon. Pag-aari yan ni Kristo. Yan ang ano yun. Kasi pag inaari mo yan, pag umalis yan, sasama talaga loob mo. Kasi inaari mo eh. Pero kapag kaya, Lord, di ba, pinagkatiwala mo lang naman sa akin eh. Di ba? Kaya pala yung discussion natin ng Monday, no? Magabi pag lumipat. Oo. Dapat pala wala Oo. yung discussion na gano'n eh. Oo, di ba? Bakit kung mamayari eh. Yes. Kaya minsan nagkakaroon ng problema. Kaya nagkakaroon ng hinanakitan sa ano. Sa Pag Manalo. nakita natin na hindi naman natin pag mamayari yan. Wala talagang Sa samahan. mga nagpapatuloy. Oo. Hanggat nandiyan yan, alagaan mo yan. Mahalin mo yan. Gawin mo ang kaya mong gagawin dyan. Kasi maraming dahilan ng paglipat eh. Pwedeng lumipat ng lugar, nagpunta ng probinsya. Di ba? Atira mo sa Maynila. Pwede nag-abroad. Di ba? Tapos ayaw na magparamdam sa'yo. Yung masakit na may katotohanan, ano? Bago mag-abroad, nagpa-pray pa sa'yo. Pag-pray mo ako, pastor. Pagdating doon, buong buo ikaw po, padadala ko. May offering pa. Ang problema, pagdating doon, nag-church doon. Paano yun? Pag nag-church doon, ano magiging flow? Kasi hindi mo na maturuan, di ba? Nag-church doon. Sa kumakain, doon siya magbayad. Ganun ang maging katwira. Kung saan ka kumakain, doon ka magbabayad. Alam mo man, kumain ka sa Jollibee, magbayad ka sa McDo. Kaya mahirap talaga, Bishop. Ang bottom line talaga, mahirap mo ang kinig. At mahirap kang mag-assure. Talagang yan tupa ni Jesus yan. Tupa lahat ni Lord. Lang. Katiwala lang talaga tayo. Pinagkatiwala lang. Yun lang naman po ang ano doon eh. Bottom line mo yun. Kasi pag inari mo yan, kahit may pinagpagalang ka niya, part lang yun. Part talaga yun. Kasi, Pero kung ethics, halimbawa, ang senaryo nga galing sa Pilipinas, nag-abroad, may church dito, nagkaroon ng church doon. Para sa akin, ang dapat, doon ka mag-offering. Tama ba? Offering. Pero yung tithes dapat dito. Siya yung nag-alaga sa iyo eh. Siya yung pinanggalingan mo nung wala ka pa. Unless na lang Bishop, kung magpaalam talaga siya. pero kung wala pang Walang ganun sinabi. Walang ganun, ano? Ay, kung halimbawa, kung magpaalam, papayagan mo? Ikaw yung pastor dito? Wala kang magagawa eh. Bakit hindi mo? Di ba? Oo. Kasi ingatan mo rin yung integrity mo. Pero Bishop, dapat bago payagan ko dito, siguruhin mo talaga na doon talaga siya magnirahan sa lugar kayo. Oo. Kasi baka lumipat naman ulit siya. Paano yan? Oo. Diba? Ay, dapat yun, malinaw. As long as nandoon kayo, di ba? Pero kung gusto niya talaga yung maging pastor niya, papaalam sa'yo. Yung sa Toro kasi sa atin, sa Bible, sa regarding program. Kasi nag-aaral ako ng ikaw po. Tinanong ko yung sa kong teacher, saan ko dadalhin mo ano? Yung ko dalhin niya sa motherhood, sa kanang Mother Church. Dito ka lang mag-offer. Yun na saan na ganun. Yun ang sabi ko sa
Kahit ako, ganun din ang aking pananaw dapat. Ganun ang dapat na maging ano. Kasi parang isang magulang yan, anak. Oo. Ano yun, lumayo. Ito yung nagluwal sa iyo, nag-alaga sa iyo. 'Di ba? Nung walang-wala ka, ito yung nagpe-pray sa iyo, nag-mentor sa iyo. Oh. Eh ngayon, nandoon ka na, kumikita ka na. Ano yung hindi nagsisimba, Bishop? Yung Ano yung hindi na nagsisimba? Hindi ako nagsisimba pero yung puso niya na simbahan. Walang ganun. Pero yung tithes na kompleto paano yan? hindi nagsisimba pero yung tight nagsisimba. Ay, mas mainam na yun kaysa pati tights wala. Actually, sa dyan sa bumpers, may membrong gano'n eh. Parang binabayaran niya doon eh. Attendance Yung overall at saka Tyson, nadating. Pero yung tao, hindi. Oo, yung tao hindi, no? Tanungin mo. Pero sa Amerika, sa mga karamihan ganyan na yung nagiging flow ng ibang mga mananampalataya. Sa sobrang business, dadaan ng simbahan, maglalaglag na lang ng tights tapos hindi na magsisimba. Buti pa yung dumadaan, pero... Mabuti ba nga dumadaan eh, no? Pero di siya, pero... Sana meron kahit gano'n eh, no? May kilala ko ganyan. Mm. Dahil sa busy siya masyado, pati linggo, nagtatrabaho siya. Mm. Takas kasi kita linggo eh. Oo Ang nga. nangyari ngayon, hindi siya kasama ng linggo. Sabihin lang dito sa kapatiran o sa akin, tumatay ka po ko, pakilagay naman sa akin. Minsan papasok na. Tanda niya. Ano ba ganyan? Ano? Tatanggapin o hindi? Ako din siya, siya tanggapin, ako galing ko siya. Hindi mo natanggapin? Meron kang gano'n meron kang gano'n karanasan. Yung sumunod na tanong eh. Meron na. Di ba? Madali sabihin pagkasabi di ba? Pero kung actual. Paumusip yun eh. Kasi nagpakasawa na Alam mo, 20 mil. Di ba? Oh. Hindi siya, di ba? Hindi talaga. Kulang. Babagsak tayo sa Oo. sa tax 2028. Oh. Bandayan ninyo yung sarili at ang mga Tupa. Shepherd. So siyempre, pag ganun, mag-ask ka, bakit yung text mo, ito ako yung nakarating, ikaw Eh, hindi. si Bishop, Pastor, busy po ako. O sige, dahil busy ka, ano bang araw na pwede? Puntahan kita, magkapi tayo. Bible study na para Oo. hindi, iba yung pag-share eh. Ano kasi Kasi, yun yung- anahin mo yung talaga available niya. No? Kasi hindi naman porket linggo lang eh. Merong Miyerkules eh, merong midweek eh. At saka ang worship, hindi naman Sunday lang. Kaya nga sabi Actually, ko ba, everyday is Sunday. Oh. Hindi ba natin sila pwedeng matawag na Sila yan. sila yung Don't forget the kingdom assembly of of the saints eh. Ay, pag nagsama kayo, assembly na tawag. Oo, di ba? Huwag yan. That's 30,000 ha? Kaya ka. Hindi ka. Gusto mo madamay ka doon sa... Pag pinalo yun, damay ka. Letter D. Unified into one when he said church, not churches. Oh. Kaya universal talaga, no? I will build my church. Kanya talaga yan. Hindi plural. Di ba? Singular. Yeah. Kaya ang church na hindi na-build kay Oo. Kaya kalipunan, no? Pinagsama-sama talaga na merong isang declaration of faith. Amen. So kasi sa kanila, no? Para bagang ang church doon parang centralized. O walang iba no? Walang ibang church. Alam mo, Church of Jerusalem, isa lang yun Jerusalem Church, isa lang yun. Antioch Church, isa lang. Sa connect sila. Parang ang division yan eh. Parang ganito. Church in Davao. Ganun lang, oo. Church in Davao. Church of Christ in Davao, parang ganun. Davao. Mm. Sa panahon nila, Bishop. Oo, panahon nila. Kaso nga ngayon Nababakit pa. di ba? Nababakit. Yung idea, no, yung pananaw na. Pero yun nga,
we belong sa mga different organization, different, di ba? Denomination, di ba? Pero ang kabuuan nito, universal, iisa lang tayo. Magkakaiba man ang pangalan natin sa sect, di ba? Pero iisa. Universal Church. Ito ang bilang Oh. kabilang kaparisan. Yes. And letter E, victorious over the powers and authority of hell. Yan. Victorious. Yan ang church. Di ba? Hindi pwedeng manaig ang impyerno sa atin. Di ba? Dadaigin natin ang impyerno, ma-overpower natin ito. Meaning to say, ang church, ang totoong mga mananampalataya, papuntang langit. Presensya ng ating Panginoon Diyos. Amen? And letter F, powerfully administrating God's heavenly kingdom on earth. Powerfully administrating. Diba? Oh, powerful. Diba? Tayo yung tagabukas ng langit, no? Ng pintuan ng langit. Diba? And letter G, fully supported and backed up by heaven's authority. Matindi yung backup natin, ano? Okay? Number 2, Paul adds to the concept of the universal church in the book of Ephesians. Konsepto. Ephesians 1:22, chapter 3 verse 10, chapter 3 verse 21, chapter 5 verse 23, 25 to 32. Unahin natin yung the church. Una is the spiritual body of Christ. Body of Christ is to be under His headship. Oh, di ba? Katawan ni Kristo. Kaya yung universal, lahat tayo. Bawat lokal na simbahan, we are belong to universal church. From local church to universal church. Pagdating sa universal church, we are belong to the body. One body. Hindi pwede dalawang body. One body. Amen? So, Ephesians 1:15 to 22. Letter B. Mahaba yun, no? Kayo na tumingin dyan, ano? The church is the instrument of God to bring forth the eternal purpose of God. Instrument of God. Tayo yun. Amen? Para po magdala, pangalandakan, ipamahagi, pagsabi, yung eternal na layunin ng Diyos. Ephesians 3:10 to 11. Basa. Ginawa niya ito upang pamamagitan ng Iglesia ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan. Ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nakahayag sa iba't ibang paraan, ito'y atinsunod sa kanyang layunin bago pa man hingin ang sanlibutan. Inubad niya ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. O, di ba? To the intent that now, ano yung nangyari? The manifold wisdom of God might be made known by whom? The manifold wisdom of God might be made known by the church. Amen? Ecclesia. Huh? To the principalities and powers in heavenly places. Napakalaki ng papel na simbahan ng church, ano? Tayo yun. Letter C. The church is not a temporary institution. It is not a temporary institution. It is for all generations and on into eternity. Ephesians 3:20 to 21.
Basa. Now to him who is able to exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Amen. So, now to him, sabi rin, no? Who is able, no? To do exceedingly and abundantly above all that we ask or think. God is able. Amen? Sabi, no? To do. Kaya minsan may hinihingi tayo eto lang, pero yun pala higit pala yung kanyang ibibigay. Ano? Amen? Tapos to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Number 2, the development of the universal church can be outlined in 5 steps. Una, it was conceived in the mind of God from all eternity. Nasa isip na ng Diyos. Diba? Ephesians 3:9. Letter B, it was provided for on the cross by Jesus Christ. Kailan naganap? Nagmaterialize. Kailan? Nung si Kristo ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Kaya nga, inano ko itong Acts 20:28 na ito Ibig sabihin, ang binili lang talaga ng Panginoon ng kanyang dugo, yung church. Diba? Sila yung mga binili ng dugo ng Panginoon. Letter C, it was birthed on the day of Pentecost. Birthed. Pinanganak. Isinilang. Inilunsad. Yun di ba? On the day of Pentecost. Acts chapter 2 verse 1 hanggang 21. At dito nga na-baptize sila ng Holy Spirit, di ba? Nag-speaking in tongues sila. Nung bumaba ang Holy Spirit sa kanila. Letter D, it has been growing throughout the ages. Growing. Lumago ng lumago. Lumaganap ng lumaganap. Kumalat ng kumalat. Diba? Kaya nga sabi nung sa mga disciple nung araw mga apostol yung grupo ng mga tao na ito, this group of people, sabi nila turns the world upside down. Diba? Ito yung babaligtad ng mundo. Mga mananampalataya Kasi nga habang pinagbabawalan, lalo naman silang nagiging masigasig. Lalong dumadami. Diba? Ayun. Wala lang pamatay. Tapos na buti. Okay, letter E. It will culminate at the return of Christ, when the bride will be ready to be united with her heavenly husband. Amen? So, tuloy ko. Meron pang oras. Letter B? In Matthew 18:15 hanggang 20. Take note kasama ang 20 diyan sa konteksto na yan. Yan yung pinagdebatehan nung nung Monday. 2 or 3 gather together in my name. Talagang nauobliga kang pagalitan yung mga matitigas ang ulo Kasi meron pinaglalaban
Tinilang ko lang natin. Oo. Pinitan talaga Yan. Talagang makulit eh, nakakakulit. Kasi ang dating kasi parang nagmamarunong. Parang gusto niya pang siya yung paniwalaan. Meron siyang gustong isingit na doktrina na kaya maano ka eh. Bagsakan nila na ng bagsakan dito. Ang Ay, gusto nila makapalag. Kaya nga, tapos kumukontext pa kunyari eh. Kumukontext pa pero yung Kasi hindi siya kanito sa kanya, parang nandiyan eh. Para bang itong text na to, o context nito, binunod niya, Oo. dahil saan pwede mo siya yun nga, pwede mo nang bigyan ng kahulugan eh. Yun yung kanyang mindset, yun yung Oo. magic na eh. Yun, at yun ang common sa mga interpreter talaga. Tanggalin ang talata sa konteksto at bigyan ng sariling kahulugan ayon sa kanyang paniniwala ngayon. Okay lang yun. Gusto ko Oo. ipag-uusapan natin. Oo. Sinasabing, ang inyong oo, hindi, ay hindi. Ano na, ang pikon kasi sinasabi legalistic daw eh. Yung salitang legalistic. Di ba? Kasi hindi niya alam ko ibig sabihin ng ginagamit mo salita. Legalistic interpretation daw yung sinasabi natin na ano lang ito. Ayon sa context. Di ba? Kasi Oo. ang pinaglalaban doon, yung wala naman talagang question, yung si Lord, nandyan siya. Pero huwag mong gamitin tong verse na to. Kasi Oo. hindi Para naman yan dyan. tinutukoy eh. Talaga naman sa totoo lang, si Hindi Lord. siya para doon. Kahit hindi nga lang isa, dalawa, kahit isa, ikaw lang mag-isa, mag-pray. Andyan si Lord eh. Pero Oo. hindi gamitin to. Ayun ang problema, kasi nga, Oo nga eh. inaano niya, yan ang Sabi gamit. kasi, Oo. hindi kasi mag-a-approve eh. Di ba? Gawin natin to. Desisyon na natin to. Nagkayos na tayo. Oo, yun ang context eh. Sa ating kalagitnaan, para bang yun eh. Oo. Kasi dispute against your brother. Di ba? Kung may problema ang kapatid mo sa'yo, puntahan mo. Usap kayo. Pag ayaw makinig, magsama ka ng 2 o 3 saksi. Pag ayaw pa rin, sama mo ang church. Tapos ayaw pa rin. O di, balik kayo sa church. Mag-decide kayo. Kung ano na pagkasunduan ninyo, andyan ang Panginoon. Sasama. Saksi siya. Ino-honor ni Lord. I-honor niya ang desisyon ninyo. Hindi na. Yun ang pagkaisahan. Di ba? Hindi ibig sabihin, Lord. Hindi ko Ang naman, linaw. hindi ko naman ginagamit yun. Oo. Kaya yung 1820, di ba? Madalas nga ginagamit ng sa fellowship. Ang ginagamit ko yung... Kung may 2 o 3 na nagkakatipo sa aking pangalan, nandiyan ako sa inyong kalagitnaan. Out of context eh. Si Pastor Edwin, 4 o 5 na magkatipon. Marami kasi context dito, namimiss Oo. Pati yung 19 nga eh. Oo, pati yung Pati yung 19. 19 yan, nung hingi tayo, bibigay ni Lord to. Mm. Kasi talagang kukuha pa ng partner, kaya nauso yung mga prayer partner na humihingi sa mga Oo, prayer di ba? meeting. Kaya nga. Nagagamit to. Kasi kung ano nga yung pagkasunduan, ibibigay. Yun, oo, di ba? Ayan o. Pero pag hindi talaga na... Samantalang according to the ang context. context nito, yung pag-ayos ng dispute. Dispute nga eh. Ayusin eh. Pag-aayos ng problema. Mga nag-aaway sa Oo, church, mga nag-aaway. issue. Ayun, pwede yung gamitin yan, di ba? Pero hindi naman tayo disagree na si Lord naman talaga tumutugon sa panalangin kapag may pagkakaisa. Yes, May oo. proper usage. Pero ng mga verses. ibang talata, ibang ang pwede mong gamitin Diba, sabi doon. ko nga, di ba, pag may unity, may nagbibigay siya, pero hindi mo ito pwedeng gamitin kasi nga, ang... Oo nga eh. Hindi yan ang purpose ni Matthew. Kung titignan mo, Bakit niya napakaganda sinulat? nito. Kasi, again, I say to you, if Mm. 2 of you agree on earth, parang kung mag-agree lang, Lord, Ang mismo nagsasalita ito, magkakaroon tayo ng Ayun, di ba? Oh, Pray na agreeing, tayo. Kasi maghawak kami tayo. Oo. Pero ibang na naman ang no? Sinasabi ba niya dyan? Yung iba, Yan, mahalaga talaga na aaralin. Yan, sabi ko nga, kasi ang Diyos ay omnipresent. Di ba? Kaya kahit isa ka lang, nandiyan ang presensya ni Lord. 2 kayo, 3, nandiyan ang presensya ni Lord. Kahit 4 kayo, 5 kayo, 10 kayo, nandiyan ang presensya ni Lord. But to use Matthew 18:20, out of context ka. Hindi yan ang purpose ni Matthew. Bakit sinulat ang 18:20? Not related to fellowship. Not connected to fellowship. Yun nga. Ibang mga... Oh, di siya. Paano magiging ano tuloy? Universal Church.
Mukhang mahirap yun ah. Pero lang pa iniisip nyo, paano magiging universal church? Eh, mga pastor kasi Sa may iba-iba. doctrine na nga lang. Kaya nga eh. Tapos na Yung sa dati lang, sabi sa akin na nga lang. Dati nag-approach Oo, sa inyo. di ba? Yan, dati nag-approach ako sa inyo. Bisa pa ganyan. Tuloy tayo. Trinity, soteriology. Oo. Hirap na eh. Ay, oo, di ba? So paano yun? Paano pagkakaisa ng bishop? Kaya, Yung Trinity pa lang siya kasi Kasi design sa Oo. mga soteriology na lang. ay nako, pagka pinag-usapan ng soteriology, nako, debatable talaga. sobrang debatable ang soteriology. Diyan nagkabangga-banggaan, diyan nagkahiwa-hiwalay. Nagkahiwalay ang Arminian, Calvinist. Soteriology lang yan. Pero pareho yan, nagkakaisa sa Trinity yan. Di ba? Ang Arminian, Trinity yan eh. Soteriology, napaka-seller na subject. Talagang ano, pag hindi ka balansyado doon, ma-extreme ka talaga. Buti na lang, may lupon. Okay lang. Tayo mo sa Okay. Transition na niya. Sige. Hanggang dyan na lang muna tayo. Dahil alas 7 na rin naman, no? Yan. Hopefully, lalo tayong matuto at yung ating mga natututunan ay atin ibabahagi din naman sa mga tupa na tinubos ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Pwede naman siguro mag-listen out. Pero pag alam mo naman hinaharap mo sa mga tutuan, matuto ka rin sanang tanggapin yung totoo. Kaya nga talaga para tanggalin yung mga hindi tamang mga Oo. Ang tawag sa Kaya lang, ang tawag ng lahat ng yan, we are Christian. Followers of Jesus Christ. Bilang followers of Jesus Christ, kasi ano ito yung ano eh. Bishop, isa lang babagsak ko dyan. Oo. Si Bishop naging teacher eh. Ikaw teacher ka. Kung alam mo, may pagkakawala sa pagiging maestro. Yeah. Ang ano lang, kasi ang tendency niyan, halimbawa, yung senior pastor ang hindi nag-aral. Yun nga. Tapos nag-send siya ng mag-aaral. Oh. Nalalaman niya itong mga ito. Ang problema sa mga sinend, siyempre, sasabihin na pa ito, simba tayo, punta tayo sa church. Ikaw correct mo naman, Bishop, halimbawa, senior pastor mo, no? Eh, ayos sa Bible school, yung lugar natin, hindi church. Ganun na kagad ang magiging ano mo, no? Approach mo. Oo. Nagmamarunong ka na sa kanila, sa kanya. Sa atin kasi, sa atin hindi siya sa nagpanaw kasi, understandable kasi, o ang pindarat galing church kasi, yun ay kalipunan para sa atin. Oo, kalipunan. Grupo, kalipunan, called out. That is the church. Kaya tayo minsan kasi sabihin natin, marami na tayo sa church. Ganun lang ang natin. Nakasanayan kasi natin. Ayun, oo, yun nga, yung nakasanayan. Di ba? Iba di siya parang Christian. Hindi naman siya naman na Christian dati. Romans chapter 9. Kasi- Nung ano nga, nasa Bible League ako, nasa Bible League. Merong drawing. Ang drawing, dalawa. Isang simbahan na may krus. Building. Tapos, mga tao. Tapos ito, saan ang church? Doon sa dalawang grupo. Halos ang tinuturo talaga yung simbahan na may krus. Doon lagi, tinuturo nila lahat. Araw doon. Sige, talakayin natin kung alin ang church dyan sa dalawa. Ayun pala, ang church pala, group of people called out together, no? From darkness to the marvelous light. Kasi ito kayo nasanayan natin eh. Building. May krus. Diba? Punta tayo sa simbahan. Bakit hanggang ngayon hindi maituloy? Hindi, yun nga. Kaya nga tayo nag-aaral. Natin, unti-unti natin, lalo na, ikaw ang senior pastor ng church mo. Ikaw na yung magtutuwid niya. Dapat ikaw na magtuturo. Mahirap kasi kung hindi ikaw ang senior eh. Kasi, kaya ka nag-aaral, hindi yung sabihin na profesyon ka rin pagdating ng panahon. Hindi yun. Kaya ka nag-aaral para malaman mo ba yung dapat ituturo. Oo. Unti-untiin natin yung ano. Yung tama talaga, biblical kasi tayo. Iba kasi, nag-aaral. Diba? Biblical eh. Parang ako, yung teacher ako.
Ano ni Pablo, wag niyong ano eh. Mas malaki ang ano niyan. Yan yung sagutin ng guro. Malaki yung sagutin. Yung ano rin ng guro. Matino. Tutulak, may kasama kami. Ay naman na So, Bakit? sa ganitong ano, ano Diyos ang ang dapat dapat na Espiritu Santo na. ano yun? May bersikulo kasi. Right term. Sabi na. Yun, yung right term. Na hindi, oo. Para gayahin na rin yung Yeah. church. Pagpunta ka dun sa... Kasi yun ang tinamula sa natin. Kasi pag sabi mo iglesia, hindi kasi nakasanayan sa ng iglesia. Oo. Kung nakasanayan sa isang iglesia, Isa ang pinatutukulan mo. hindi. Kung sa iglesia kasi, nakakatawa ba? Kaya yun. Tulis. Kaya Tulis-tulis eh. Ayaw sabihin ng iglesia, gusto kami ng church. Kasi sabi ng iglesia, akala nila. Oo, ayan, nakita nila, no? Yung kasi Tagalog yung iglesia eh. Sila naman ang naging pang-akit nila yung pangalan Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Pero yung deklarasyon nila, kasi mahalaga ang deklarasyon na sinabi ni Peter eh, you are the Messiah, the Son of the living God. Hindi ganun ang deklarasyon ng mga INC. You are the Christ, the Son of Man. Kaya nga, yan, di ba? Oh. Paano ka maliligtas, di ba? Gamitan lang eh, ginamit lang eh. No? Yun sa practicum ng Philippine values, magtuturo ka sa isang classroom. Sabi na natin, kaya tayo nag-aral para i-correct. Pero ang order nila, magsahin ng values. Oo. Diba? Yes. Magsahin ng values. Bakit? Lahat dyan, Katolik, ang Kristiyano dyan, 1% to 2% lang. Kasama ka lang tayo doon. Sa 1% to 2%. Ngayon, Majority. paano natin i-correct? Ito, true teaching. Ang ikukorek ko naman natin. Una, yung mga tao mo muna. Tapos, yung challenge pa isa. Ang moral values kasi pagdating sa... May isa pa ito. Oo, ano yun eh? May isa pang challenge. Bawal kang magsabi ng mali sa kanila. Meron naman. Paano kung nakita mo mali? Sabi sa huli mo ito, correct? Pero yung teacher, wala. Kasi moral values, kasi doon kasi, ang turo ka lang moral values. Ito, nasa kanila yan, gusto nila ulit. Ito yung values na maganda. Moral values lang. Kung may ginagawa sila, Kaya dapat mag-ingat ka dyan. saka ano, katulad ni Jesus, pag nagtuturo siya, hindi niya nilarekta. Gagawa siya ng isang... Kwento, parable. Ito na lang, si Prophet Nathan, no? Oh, si David, ano? Mahal na hari. Oh, Meron po akong ilalapit sa inyo. kwento. And after a while, yung nahook na si David sa emotions, ayun po. Di ba? And then the Lord reminded me. Kasi, yung kasi mo ngayon kasi, mananampalataya yan, wala yung problema. Tupa natin, okay lang. Sabihin natin sa tupa natin. Moral values tayo sa pulisan. Meron dyan, sa Batista, sigurado. Oo, nag-iisip yan eh. dating daan. Halo-halo yan. Parang katulad Sa ano? Sa barangay. Sa barangay, hindi mo po pwedeng ano. Halo-halo. Magiging judgmental, hindi tayo magiging judgmental. Basta Barangay gospel lang tayo. Oo. O yan sabihin, mali kayo, tama kami. Sa bishop, sa barangay, meron kami. Unethical yun, oo. Monday, meron kami time. 15 minutes. Oo. Hindi pwede sabihin, mali kayo. Oo, di pwede yun. Bawal yun. Andun, biblically, mag-teach ka kung ano yung sinasabi ng Biblia. Oo, yun po tama. Kung sila Yun lang. Huwag mo na tirahin yun ng religion nila. Sa kaisipan nila. Oo. Malalaman mo nila kung sino nakakaintindi sa hindi eh. Kaya. Ganun lang naman ang ano dyan pag ano. Kasi dyan pag nasalita ka dyan ng Against. bawal ng ganito, mag ganyan. Hindi naman yung kayo ng mga churches. Wala mo na nag-share pa na ako. O shit, bakit di? Moral values lang. Parang di ba, parang sa sigahan yung tanong yung good values and right Kaya pagka nagdodoktrina ka na, medyo alalay pa rin, alalay. O yung doctrine. Oo. Kailangan mo Basta, sa Kristo. yun. Yun lang. Tapos na. Halos na. Sa mga Banatan mo kagad yung mga ribulto. Yari ka na. O kaya si Maria, ay Kaya ako, minsan sabi ko, Tignan mo yung ano. sabi ko, kung
Kasi mga minoridad sila. Hindi na sabi kung sino. Mga minoridad sila pababa. Mga minoridad eh. Ngayon, pag nagkasala sila, bawal banggitin yung halimbawa, magnanakaw. Bawal banggitin. Dahil yung magnanakaw, imbis yung restoration ng feelings nila, mas lalo silang maano. Kaya yung pag yung sa amin, yung magnanakaw, pinalitan ng Ibang term. ibang term. Kinuha mo ang bagay na hindi sa kanila. Samantalang ninakaw yun. Ayan. Parang yung offended. Pero Offended words, ano? Parang ganun eh. Magnanakaw din. Kasi gumawa po. Magnanakaw. Kahit ka nasa tama, Nga eh. Ngayon, yung minoridad, gamit yung lang, discrimination na. 15 years, pinasama, matanda, si 20, gano'n. May kaso. Tapos yung 17 years, pinasama, 45 years old, may kaso. Ngayon, yung kapwa, minoridad, nagkasama, nagkaanak pa tatlo, anong kaso? Walang kaso. Bakit? Minor. Walang para sa mga